Ang nakaraan, may isang pangmalakasan na teknik ang tinuro sa ating bida ng Vice Master ng kanilang pangkat. At dahil interesado ng husto si Yun Sul na matutunan ito, lahat ng paaran ginawa niya. Inabot ito ng 1 taon sa pagsasanay, at dahil doon, nakagawa ito ng kanyang pamatay na sariling version ng nasabing pamamaraan. Pagpapatuloy, ibang klase ang taglay na talino ng ating bida pagdating sa martial arts, at para rin itong si Kakashi kung mag-copy ng teknik ito, kaya lang mas pinalakas, iyon ay dahil nakakagawa siya ng sarili niyang version. Kaya ngiting-ngiti itong si Yun Sul sa resulta ng kanyang pagsasanay, pero napapaisip pa ito kung talaga bang nagawa na niya ang pinakagusto niyang mangyari. Ang teknik na ginawa ni Yun Sul ay base sa teknik ng kanyang Vice Master na pinakita sa kanya, kaya lang pinagsama-sama niya ang lahat ng teknik na nakita at natutunan niya, at iyon ang inilagay niya sa pamamaraan na natutunan niya sa kanyang master. Ito ay ang Peerless Heavenly Flow, o sariling version ng ating bida, na kung titignan ay mas masalimuot ang bigat ng pamamaraan na ito kaysa sa kanyang master, naramdam rin ang paghihiganti sa guhit ng talim ng kanyang espada. Dito ay natigilan ang ating bida, iyon ay dahil may nakita siyang tao sa paligid na napanood pala ang kanyang pagsasanay na ginawa. Ayun naman pala, ang isa sa mga squad leader sa kanilang pangkat ay naririto ngayon, na binati ng husto ang ating bida. Matapos ng napakagandang pagbati, agad niyang napansin ang nangyari sa paligid. Naging seryoso ang tinginan nito sa mga natagpas na puno, iyon ay dahil kakaiba ang sinapit ng mga nasabing puno. Kadalasan raw ang isang martial artist, sa oras na gamitin nito ang kanyang espada, makikita ang pamamaraan, o ang bakas ng espada ng martial artist sa target nito. Pero sa kanyang nakikita ngayon, wala siyang makitang ni isang bakas sa mga punong pinutol ni Yun Sul, kahit ang pinagputulan ay naglaho na para bang kinain ng pamamaraan ni Yun Sul. Kaya dito ay nagtataka ng husto sa kung anong pamamaraan ang ginawa ni Yun Sul, kaya pinuri nito ang ating bida, na napakalayo raw ang inilakas nito ngayon, kaya lang sabi ni Yun Sul na hindi pa rin daw siya masaya sa kinalabasan ng kanyang pamamaraan ngayon. Kaya dito ay masayang tumalikod ang isang ito, at nagsabi na hindi niya maiisip kung anong klaseng pamamaraan raw sa espada ang makakapagpaaya sa ating bida, gayong isang kahanga-hangang pamamaraan na ang pinamalas nito. Nagsimyu lang humakbang paalis ang lalaki, at sinabi sa ating bida na sumunod raw siya rito sa kanilang pupuntahan. Sabi pa ni Beck na hinahanap raw ng Vice Master ng kanilang pangkat ang ating bida, kaya nagulat itong si Yun Sul. Nagpatuloy nga ang dalawa, nagtungo si Beck at ang ating bida sa lugar kung saan naruroon ang Vice Master ng Wandering Beast Pavilion. Dito ay masayang nagsabi ito kay Yun Sul na napakatagal rin itong hindi nakita ang ating bida. Iyon ay dahil raw sa hindi umalis ng kagubatan o ng bundok si Yun Sul ng 1 taon, at sa wakas rin daw ay nakita niya ang mukha ng ating bida maliban sa nagsasanay ito. Dagdag pa ng Vice Master, nabalitaan raw nito kay Baekhyun na nagtagumpay raw ang ating bida ng higit sa inaasahan nila, kaya talagang patuloy raw na hindi banibigo ni Yun Sul ang kanilang pangkat. Nasabi naman ni Yun Sul iyon ay dahil raw sa lahat ng turo at gabay ng Vice Master. Dito ay pinutol ni Yun Sul ang topic na pinag-uusapan nila nang tanungin niya ang dahilan kung bakit siya pinatawag nito. Sinabi ng Vice Master na ang plano para sa 10 Demons Master ay napagdesisyonan na, kaya ang ating bida ay nagulat ngayon sa balitang ito. May naiisip na ang ating bida sa kung anong klaseng plano iyon, kaya lang sabi nitong isang ito ay 1 taon raw ang plano para sa mga katulad ni Yun Sul. Dagdag pa ng Vice Master na sa loob ng 1 taon ay kakalabanin ng mga 10 Demon Master ang mga Foreign Master, kaya gulat na gulat itong ating bida. Kaya napatanong si Yun Sul kung may sapat bang dahilan para sa 1 taong plano na iyon. Dito ay naglatag na kung anong bagay ang Vice Master sa harapan ng ating bida, na may 3 bilog na larawan ang naririto ngayon. Sabi nito na ang posisyon raw ngayon ng tagapagmana ng Mijin ay bakante pa, kaya 3 grupo ngayon ang naglalaban para makuha ang pwesto na iyon. Ang 3 pangkat ay ang Mayan, 10 Demonic Gates at ang Neutral Elder Council. Ang 3 pangkat na ito ang mga naglalaban-laban para sa bakanteng posisyon. Ang 10 Demonic Gates or Master ay kinakatakot na baka ang tagapagmana ng 10 Demons ay mas malakas pa sa mga kandidato na pilit nilang gustong maupo, pag ganun kasi ang nangyari magiging komplikado ang lahat. Magbabago ang takbo ng liderato sa kung sinong pangkat ang mauupo na tagapagmana sa bakanteng posisyon.
Sabi naman ni Beck, ganun ang plano ng mga nasa posisyon para hindi mabigyan ng patas na pagkakataon ang ating bida. Binibigyan lang raw ng oras si Yunsul para ay laban sa mga foreign master. Dahil umaasa sila sa pagkawasak na magaganap para sa ikabubuti rin nila, ganito madumi maglaro ang mga nasa politika para lang makakuha ng posisyon, kahit sino gagamitin para lang masigurado nila ang kanilang posisyon. Dito nakangiti uli ang isang ito, dahil pinapaliwanag nito sa ating bida kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari. Dahil kung ganun nila gustong mamatay si Yunsul, isa lang raw ang ibig sabihin nito, na talagang banta ang ating bida sa kanilang mga plano, lalo na kung makuha ni Yunsul ang pwesto na gusto nilang makuha. Kaya dito ay diretsahang tinanong ng Vice Master ang ating bida kung sa paanong paraan raw nito gustong gamitin ang kanyang isang taon, na si Yunsul ay seryosong-seryoso ngayon. Dito may plano na rin ang ating bida kung paano niya gugugulin ang kanyang isang taon, kaya agad niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sabi nito, nais ko pong bumalik ng Jiangho, at subukan ang bagong teknik na aking natutunan. Seryosong sabi nito, nangangahulugan na wala siyang pakialam sa mga posisyon sa politika, dahil ang mahalaga sa kanya ay ang pagpapalakas nito. Dito ay nagulat itong si Baekhyun, habang nagpipigil ng tawa itong Vice Master. Napatanong na lang ang nasa tabi nito, ano? Babalik ka ng Jiangho, mas maiging manatili kon alang rito sa Demon Pavilion, at bumuo ng mga connection kasama ang mga 10 demonic masters. At sabay tawa ng malakas nitong Vice Master sa sinabi ng ating bida, talaga nga naman, alam ko na talaga na iyan ang magiging sagot mo, sabi nito sa ating bida. Dagdag pa nito, Baekhyun, kailan pa ba nating nakita na ang batang ito ay hinayaan niya na mo control na lang ng mga buwaya na iyon tulad ng sinasabi mo, masayang sabi nito. Sabi pa nito, nakalimutan mo na ba kung paano siya sumagot at tumitig sa dating pinuno ng pavilion, o di naman kaya ang master ng Demon Pavilion, na walang kitikot takot niyang hinarap ang mga iyon. Dito ay nanlaki ang mga mata ng isang ito, dahil naiisip niya na posibleng ang kanilang Vice Master na si Dan ay naiisip na si Yunsul ay maaaring maabot ang isang antas na lakas na wala pang sinuman ang nakakaabot. Kaya sabi ng Vice Master, mukhang hindi naman na namin mababago pa ang iyong isip na pumunta ng Jiangho, ako na ang magdesisyon kung saan ka unang pupunta roon. Ang isang ito ay alam na ang mga magiging sagutan ng ating bida sa oras na buksan niya ang topic patungkol sa nagaganap na politika sa Demonic Palace. Kaya dito ay nagtanong ito sa ating bida kung alam ba ni Yunsul ang lugar na Dongpyo Sorang, dahil ang lugar na iyon ang pupuntahan ng ating bida. Matapos ng pag-uusap na iyon, agad na lumipat ang eksena sa lugar na ito, mapuno at maraming mga gusali, ang lugar na ito ay ang tinatawag nilang Gusaw. O mas kilala sa tawag na Dongpyo Sorang, na napakaraming tao sa lugar na ito ngayon. Iba't ibang mga tao ang naririto ngayon sa lugar na ito na hindi mo ari kung delikado ba ang lugar o hindi. Dito ay makikita na natin ngayon ang ating bida na nasa lugar na ito, nakaupo at may mga pagkain sa kanyang lamesa, ito ang kanyang misyon ngayon na nakuha niya mula sa kanyang Vice Master. Bahagya niyang itinaas ang kanyang salakot, tinignan ang paligid, at nasabi sa sarili na napakaraming tao raw sa lugar na ito ngayon. Ang mga taong naririto ay magkahalo, may taga-Orthodox, meron ding mga taga-Unorthodox, at mayroon ring mga miyembro ng mga taga-Demon Pavilion. Kaya ang lugar na ito ay parang isang maliit na lugar kung saan naruroon ang lahat ng uri ng mga martial artist, o maliit na mundo ng Murim. Mga sandali bago umalis ang ating bida, dito ay ipinaliwanag ng kanyang Vice Master kung anong mayroon sa Dongpyo Sorang, dahil ang lugar raw na ito sa simula ay isang koalisyon na lugar para sa mga utusan ng mga manlalakbay, dito ay panatag silang dumadaan ng kahit na sinong martial artist. Kaya lang ang karon ng pagbabago 20 years nang nakararaan, ang pinuno ng mga wanderer ay nabago, kaya nagkaroon ng patakaran sa lugar na ito, at maraming mga expert o martial artist ngayon ang naglip-ana sa lugar na ito. Dahil doon, ang nasabing lugar ay isa na ngayong malaking bayan at samahan, na tinatawag ngayon na Alliance of Wanderer. At simula noon, dahil nga malakihang mandirigma na ang mga nagtatanggo sa lugar na ito, sinimulan nilang magkaroon ng mga patimpalak gaya ng mga martial artist tournament, na kung saan tinitipon ang mga mahuhusay na manlalakbay sa Dongpyo Sorang, dito sila nagpapakilala para makakuha ng iba't ibang request mula sa iba't ibang mga sekta. Ang dahilan kung bakit naririto ngayon ang ating bida ay ang sumali o makilahok ito sa malakihang Grand Martial Arts Tournament,
Iyon ay dahil dito ay makakalaban siya ng iba't ibang uri ng mga mandirigma. At dahil nga isa itong tournament, hindi mahalaga kung saan galing na sekta ang mga martial artist na lalahok, dahil mga kumpiyansa sa sarili na mga martial artist lamang ang pupunta sa lugar na ito, ibig sabihin talagang mga pili at malalakas na nilalang lang ang mga nagagawi at sasali sa mga tournament na gaganapin sa lugar na ito, kaya isa itong napakalaking pagkakataon kay Yunsul para masukat kung gaano na siya kalakas ngayon. Habang nakatingin ito sa labas, naisip ng ating bida ang kanyang mga una at dapat gawin, iyon ay ang mang-alap muna ng impormasyon para sa patimpalak at sa mga makakalaban sa tournament na magaganap, na ngayon naman ay may dalawang nilalang ang tumatawag sa ating bida. Excuse me po master, okay lang ba na tumabi kami sa iyong lamesa? Wala na kasing bakanting upuan at lamesa sa paligid, sabi ng isang ito na hihiya sa ating bida. Agad na nilingan ito ni Yunsul na may matalas na tingin, sige lang umupo lang kayo kung gusto ninyo, sabi nito na para bang masasaktan ang mga nang istorbo sa kanya. Matapos tignan ng mga tumawag sa kanya, biglang nanglisik o naging seryoso ang tingin ni Yunsul sa kanyang nakita, na para bang may kalaban rito. Matapos noon ay agad na napangiti itong ating bida, mukhang gaganahan ata ito ngayon sa pagpunta niya sa lugar na ito ngayon. Sabi nito, tignan mo nga naman, saktong-sakto, mukhang nakita ko na ang magandang kalaban na makakatikim ng bago kong teknik. Sabi ni Yunsul na ang isang ito ay mukhang mabait naman. Maraming salamat po, sabi ng isang ito sa ating bida sa pagpayag ni Yunsul na makisalo ito sa lamesa na. Kinaroroonan ni Yunsul, sino kaya ang taong ito ngayon, isa ba itong kalaban na dapat makatikim ng espesyal na bagong pamamaraan ng ating bida? Abangan!